Marami sa ating OFW ang hindi nakikita kung paano tumatakbo ang buhay nila dito sa ibang bansa. At mas pinipili nilang i-post ang masasayang araw nilang ginagawa sa bawat platform nila sa social media. Pero sa lahat ng inyong nakikitang masasaya ay pili lamang dahil ang karamihan sa mga buhay ng OFW ay hindi masaya lahat. Dahil mas pinipili nilang i-post at ipakita sa inyo na masaya sila dahil ayaw nilang mag-alala ang mga pamilya nila na nag-aantay sa bansang Pilipinas. Pero ako, papakita ko sa inyo kung paano ba tumatakbo ang buhay ko bilang isang OFW dito sa bansang Greece. Hi, ako nga pala si Tinber, isang OFW at nagsapalaran dito sa bansang Greece. At sa araw na ito ay napakaganda ng umaga. At dito din ang isa sa napakasayang araw ng mga OFW. Dahil ito ang araw ng Sabado at ito din ang araw ng pahinga. Ang day off ko. Paano nga ang gagawin? Ayan, ay di nagpiprepare na nga ako at naghahanda para mamalengke. Kailangan ko nga palang mamalengke para sa loob na isang linggo ay meron akong pagkain. Pagka day off ko, dyan lang ako namamalengke. Kaya naman samahan niyo ako sa video na to. Dito nga pala sa Greece ay meron parang isang palengkeng araw. Tuwing araw ng Sabado, merong mga lugar at isang pwesto na nagtatayo ang mga Greek ng kanilang mga paninda. Sari-saring paninda tulad ng gulay, prutas, damit, laruan, nelas at kung ano-ano pa. Parang sa Pilipinas din kung tutuusin. Kung makakapunta nga lang kayo dito sa Greece, hindi nyo mamimiss ang Pilipinas dahil halos lahat ng mga pwedeng nyo kainin na hinahanap nyo pag kayo'y matagal lang nawala sa Pilipinas ay kaya nyong lutuin dito dahil napakarami na din dito ng mga Asian store, lalo na mga Asian restaurant. Hindi na din mahirap ang mga ingredients kung may gusto kang lutuin ng mga pagkain Pinoy. Nung unang dating ko nga lang dito sa bansang Greece, hindi ko akalaan na sobrang dami na pala ng mga Pilipino dito. Na ang iba ay na dito nakapangasawa, nagkaapo, nagkaanak at dito na din nakabuo ng mga sariling pamilya. Pakarami nila at meron na din ako mga kaibigan at halos lahat sila ay dito na din naninirahan. At kahit saan nga dito sa Greece kung saan ka man mapunta, kahit saan ka man lumabas, hindi ka makakasalubong ng mga kapwa mo Pilipino. Sa tunay nga niyan, sa dami kong mga napuntahan, dami kong Pilipinong nakikita. Kaya naman syempre, mamamansin din naman tayo. Pero minsan, hindi talaga mawala sa ating mga Pilipino yung ugali na hindi tayo namamansin. Pero okay lang. Kahit papano ay pinansin natin sila. Yan nga pala yung sinasabi ko sa inyo na parang like dito sa Greece. Diyan nila nilalatag yung mga paninda nila. Ang mga Greek ay marami na ding mga business dito. Tulad ng mga yan. Sari-saring mga paninda ang kanilang mga nilalatag. Pero hindi yan ang sadya natin mga kabatang. Ang sadya ko dito ay bumili ng mga gulay. Hindi tayo pwedeng magkarne dito lagi. Dahil dito naman sa Greece ay mayaman din sa mga gulay. Tulad ng mga nakikita ninyo. Sa pagkakaalam ko nga pala mga kabatang, lalatag sila ng mga gulay na yan o mga paninda nila tuwing Sabado at Miyerkules. Depende yon sa mga lugar kung saan sila meron. Kalimitan ng mga lugar ay malalayo. Pero syempre nandito tayo sa center ng Athens, kaya kalimitan ng mga lugar dito ay marami talagang ganyan. Natawag pala nila yung Laiki. Kung makikita nyo, marami nang namimili. Yung araw na yan at sa panahon na yan ay summer pa. At papalapit na din ang winter. Kung mapapansin ninyo, marami ang mga Pilipino na nakasalubong dyan. Namamansin naman tayo kahit konting tanguman laang dahil kahit papano naman ay hindi naman tayo mahihain. Pero hindi talaga mawawala sa ating mga Pilipino yung hindi namamansin. Pero ganun talaga, Pinoy tayo eh. Kung makikita ninyo, yan ang sadya natin dito. Meron nga pala dyang sitaw, papaya, at mga ampalaya. Kung makikita nyo yung mga namimili, sa tingin nyo ba Pilipino o hindi? Hinggan nyo na lang yung usapan nila. At ang isa sa napansin ko nga pala dito sa bansang Greece, pag makakita ko ng mga Pilipino, malalaman mo talagang matatagal na sila dito. Dahil halos karamihan ng mga Pilipino dito ay dito na din mga nagsiidadan na halos kalahati ng kanilang buhay, ng kanilang edad, dito na nila ibinuhos, katrabaho sa bansang Greece na kahit malayo sa pamilya. At sa punto na nga yan pala mga kabatang, bumili ako ng sitaw. 2 tali laang sabi ko sa may-ari. Kakoy ayos na ho yan, ia-adobo ko laang. At makikita ninyo mga Pilipino din yung mga namimili na yan. Diyan nga pala bumibili ako ng papaya. Pero nakita ko hinog na ang iba. Gusto ko sana magtinola pero wag na lang pala. At ang isa sa mapapansin nyo dito mga kabatang, halos lahat ng mga namimili dito may dalang mga ganyang lagayan. Wag nga pala nila dito ay karochi. Kaya kalimitan ng mga matatanda dito yan ang dala nila. Para mas madali ang kanilang pagdadala at mga pagbubuhat sa kanilang mga pinamili.
Kahit papano naman medyo mura pa rin ang mga tinda dito kumpara sa mga supermarket. Kaya ito lagi ang inaabangan ng mga tao dito. Hindi din nga pala mawala dito ang mga isda. Meron din sila niyan dahil ang Greece ay malapit sa mga karagatan. At dahil sa pagkakaalam ko, ang Greece ay napakaraming isla. Dahil karamihan sa mga kilala ko dito ay sa island nagtatrabaho pagdating ng ganitong summer. Kaya sa panahon na yan medyo kakunti ang tao. Dahil sa sentra ng Athens, pagdating ng summer ay napakainit na. Kaya karamihan ng mga tao dito ay pumupunta ng island para magpapresko at malapit sa dagat. At sa tunay nga pala mga kabatang, kaya mas pinipili ng mga Pilipino na magtrabaho sa island ay iisa lang ang dahilan. Dahil mas malaki ang sahod sa island kumpara kapag nandito ka sa city ng Athens. At sa punto na nga pala yan mga kabatang, ay tumingin ako ng ampalaya. Pakinggan niyo, sinasabi na magtitinda pa ako para bumili Diyan nga pala ako bumili ng ampalaya. Marami naman nagtitinda ng ampalaya dito. Pero syempre, Pinoy tayo. Ang hanap ko ay yung mura. Hindi man ganun kaganda ng ampalaya pero at least parehas lang namang ampalaya yan. Iisa din naman ang lasa niyan. Kaya okay na yan. At pagkatapos ko nga palang bumili ng ampalaya, naghahanap ako naman isa pang gulay. At ayan naman ang okra. Meron din sila sari-saring mga talong dito. At syempre, bibili din ako niyan. Hindi pwedeng hindi. Ilalagay ko na lang sa freezer para matumagal ang buhay. At meron din pala sila ditong kangkong. Napakaraming kangkong. Magtataka ko saan pa yung galing. At same lang din ang pangalan. Kangkong lang din ang tawag nila. Sabi ko sa inyo, hindi madali dito. Mga gulay na katulad sa atin sa Pilipinas. Na parang halos nasa atin na lang din. Kaya hindi mo mamimiss ang bansang Pilipinas. Pero ang isa sa masakit, malayo ka pa rin sa pamilya mo. Pero yung mga gulay na nakikita nyo at yung aking mga pinamili, pagdating ng winter ay wala na. Bibihira ka na lang makakita. Dahil tuwing summer lang naman yon, namumunga. At kapag summer nga pala dito sa bansang Greece, para ka rin nasa Pilipinas. Dahil hindi nagkakalayo yung init na temperatura na iyong mararamdaman. Dahil malapit nga din sila sa dagat, ganoon na lang din ang init na iyong mararamdaman pag nandito ka na. Kung gusto mo naman ding dito makapunta, aba, ay di mag-apply ka. Meron din nga pala ako nakita dyang mga pipino. Tapos hindi rin sila mawawala ng mga iba't ibang tinda na mga nuts at mga sweets. Meron din sila dyang mga gamit sa bahay tulad sa kusina. Basta, pag nandito ka na, mararanasan at makikita mo to. Ang isa lang sa napakahirap kapag nandito at namamalengke ka. Ang mga kasalubong mo, sobra kasing dami ng tao na. Tsaka hindi to maliit na bilihan. Pakalayo nito. Kaya kung mamamalengke ka dito, kailangan mo ng pasensya. Dahil malayong lakarin kapag nandito at ikaw mamamalengke na. Kailangan mo nga palang abutin ng dulo nito. Kasi para makita mo kung ano yung mga tinda nila. Ganon kasi ang ginagawa ko kapag namimili ako dito. Tsaka para masulit ko na rin yung araw na nasa labas ako. Dahil 1 linggo akong nasa loob ng bahay ng amo. Kaya ganyan lang ako kung paano gumala. Sinusulit ko talaga. At ganon din ang mga ginagawa ng mga kapwa nating OFW dito. Kapag may pagkakataon sila makalabas, sinusulit talaga nila. Kahit hating gabi na, nagsasaya pa rin sila. Dahil pagsapit ng Lunes hanggang Biyernes, ang pakikipagbakbakan sa trabaho. Iba't iba nga pala ang trabaho dito sa bansang Greece. Pero ang kalimitan ng mga trabaho dito ay naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng matanda, alaga ng mga bata, nagluluto, at ang iba ay sa yate. Meron din namang mga nagtatrabaho sa island. Ang kalimitang mga trabaho nila ay sa hotel. Meron din ako mga kaibigan na nagtatrabaho sa hotel. Pero ang isa sa mahirap pagka ganon, sa seasonal, pagdating ng winter, kailangan mo magpunta dito sa center ng Athens para maghanap ng trabaho. Dahil kalimitan, nagkakameron lang ng trabaho sa mga hotel at sa island pagdating ng mga summer. Kaya tinawag itong seasonal. Dahil tapos na nga tayo mamalengke, ayan, nakabalik na nga pala ako sa bahay. Napakadami kong kwento. Hindi din naman ganun karami ang pinamalengke ko. Dahil hindi ko naman lahat yan maluluto. Pag nga pala nandito ka sa Greece, kailangan mong umupa ng bahay. Siyempre, kailangan bumayad ng kuryente, tubig. Kaya nung napunta ko dito sa bansang Greece, dito din ako matutong kung paano mag-ipon. Kung paano paalagaan ang bawat sentimo na iyong kinikita. Simula nung nag-OFW ako, lang ako paalaga sa mga bawat pera na aking kinikita. Sinuuna ko muna ang iyong kailangan kumpara doon sa gusto laang. Kaya sa mga kapwa ko OFW at sa mga nagbabalak mag-ibang bansa, may papayo ko lang sa inyo, huwag niyong unahin ang inyong luho. Dahil hindi habang buhay nandito tayo sa ibang bansa. Habang buhay makipagsapalaran tayo sa malayo para lang kumita na malaki. Tulad niyan, resibo lang ang akin na ipon. Haha, ay papaano? Diyan na kayo.